Ang paksa po na ating pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang ang subok na lingkod ng Diyos. Mga kapatid, hindi po lahat ng tao na nagsasabing siya'y naglilingkod sa ating Panginoon ay masasabi po nating subok sa tinatawag na paglilingkod. Pagsikapan mong humarap na subok sa Panginoon. Sulat po ito ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang sulat, na sinasabi niya, pagsikapan mong humarap na subok sa Panginoon, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. So, ibig sabihin mga kapatid, bilang may mga pinamumunuan sa iglesia, at siyempre gayon din sa mga kapatid sa pananampalataya, dapat natin masuri ang ating mga sarili kung tayo po ba ay subok sa tinatawag na paglilingkod. Pag sinabing subok, ito po ay test of time, mga kapatid. Na-test yung quality niya. No? Gayon din sa atin. Kailangan po, na-test po tayo sa maraming mga bagay na kung saan ay hindi po dapat tayo natitibag o nauuga sa tinatawag po na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Tandaan po ninyo mga kapatid sa pananampalataya, meron pong tatanggapin ng putong ng buhay. May korona po ng buhay na tatanggapin ang isang tao kapag siya po ay nanatili sa paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, siya po ay nasubok. Mga kapatid, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Ang tukso po na ginamit dyan, o sa wikang English ay trial, galing po yan sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay perasmus, na ang ibig sabihin ay trial, probation, testing, being tried. Alam nyo mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin na masubok tayo ng Diyos. May mga taong tumatalikod sa paglilingkod sa Panginoon at nasasaksihan niyo po yan mga kapatid. May mga taong mabilis na tumalikod sa Panginoon. May mga taong mga kapatid na ang tagal na sa paglilingkod sa Panginoon, kung kailan matagal, tsaka po sila tumalikod. Bakit po mga kapatid? Maaaring may mga pagsubok na hindi po nila naipasa. At kapag ikaw ay bagong mananampalataya, ang pagsubok na ibibigay sa iyo ng Panginoon ay hindi naman ganun kabigat. Base sa iyong kakayanan, doon ka susubukin ng ating Panginoon. At kapag naipasa mo ang pagsubok na maliit, yan po ay palaki ng palaki. At kapag ikaw po ay tumatagal, habang tumatagal ka sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang iyong pagsubok ay pabigat ng pabigat. At dapat mo itong ipasa. Subalit, ang nakakalungkot po mga kapatid, hindi po lahat ng matatagal at nagtatagal ay pumapasa sa pagsubok. May mga kapatid sa pananampalataya na naaasahan mo sa gawain ng Panginoon. May mga kapatid sa pananampalataya na maaaring nandoon na sila sa pagkapastor, papastor na sila. At may mga pastor na rin, subalit sa isang nakakalungkot na sitwasyon, hindi inaasa ang pagkakataon, may mga tumatalikod pa rin. Ultimo pastor, mga kapatid, may mga tumatalikod pa rin. Kung may mga maliliit sa pananampalataya na tumatalikod, meron din po sa mga matatagal na. Dahil sa pag-test. Kailangan pong matesting. Hindi po pwede ibenta ang isang bagay kapag hindi po na-testing. Kaya nga may test drive, meron tinetesting mga kapatid. Kaya nga, kahit sabihin mong branded, meron po tinatawag na warranty. Dahil hindi po porket branded, talagang hindi po nagkakaroon ng factory defect. Gayon din. Hindi porket na-baptize ka, ay hindi ka na magbabackslide. Hindi porket nagpipreach ka na, ay hindi ka na magbabackslide. Ano po ang nagiging dahilan sa pagtalikod ng tao?
pag hindi po naipasa ang pagsubok ng ating Panginoon. Ano ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos sa tao? Kapag hindi naipasa ang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa kanya. Bakit may mga tao, mga kapatid, na hindi po makapaglingkod ng maayos sa ating Panginoon? Dahil malamang o maaari, hindi niya po naipapasa ang mga pagsubok. At kapag ang isang pagsubok ay paulit-ulit na hindi na ipapasa, paulit-ulit ka rin hindi makakaalis sa sitwasyong na naroon ka. Kasi hindi mo maipasa. Hanggang sa maipasa mo, number 2. Pag naipasa mo, number 3. Hanggang dumating po tayo sa tinatawag na kaganapan ng pananampalataya. Nakuha natin, mga kapatid. Sinusubok tayo. Kaya sa ating mga kapatid, sa pananampalataya, na gusto sa ministry pumasok, na gusto sa larangan ng buhay ay magtagumpay, i-make sure po natin na ang bawat pagsubok na ibinibigay ng Panginoon ay atin pong maipasa. Paalala. Mahigpit na paalala. May ilang tatalakayin po tayo na makakasakit. May ibang mga pag-aaralan tayo dito na kung saan maaaring magbigay ng pagdaramdam. Pero ang aking hiling pagpapauna sa inyo, pakinggan ninyo. Dahil kung ito'y tama, ito'y para sa inyo. At ito'y para sa inyo at gusto kayong ipasa ng Diyos sa pagsubok na meron kayo. May mga pagkakataon, mga kapatid, na pag hindi po natin maipasa ang mga pagsubok na paulit-ulit, alam ninyo kung paano ang teacher na aawa nagtuturo ng sagot sa number 1? Ang Diyos ganun din. Paano? Pinadadaan niya po yan sa preacher, mga kapatid. May mga pagsubok na hindi po natin makuha-kuha. Bakit paulit-ulit ang pagkakamali? Bakit paulit-ulit tayo naroon sa sitwasyon na yon? Ito ngayon ang sagot. Ibibigay ng Diyos sa atin ang sagot. Handa na po ba tayo? Amen. Medyo masakit ang sagot, pero ito po ay kapakipakinabang at papakinabangan po natin ng mahabang panahon. Handa na po tayo, mga kapatid? Amen. Ngayon, nasusubok po ang tao, hindi lamang po sa tinatawag na kasaganaan. May mga tao, mga kapatid, na mas sadyang mapagbigay kapag ka nasa kasaganaan. Ngunit kapag sa po ay dumating sa tinatawag na mababang estado ng pamumuhay o mababang estado o level ng sitwasyon, nakikita at makikita kung mananatili sa tinatawag na pagbibigay. Mananatili sa tinatawag na mapagbigay. Nakuha ninyo, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, ang pagsubok, mga kapatid, sa atin ay napaka-importante para palabasin ang tunay na ikaw. Dahil kapag hindi po lumabas ang tunay na ikaw, mabubulag ka lang sa sitwasyon na kaya ka mapagbigay kasi mayaman ka. Madali lang dumukot sa bulsa. Pero kapag ka ikaw ay idinaan ng Diyos sa isang sitwasyon na kung saan ikaw rin mismo ang nangangailangan, aware ang Diyos. Tinitignan ng Diyos kung papaano mo isasagawa ang nakasanayan mo. Naalala ninyo, mga taga-Macedonia, mga kapatid, isang mahirap na iglesia. Subalit ang sabi, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, sila po ang iglesia na mahirap. At sila rin po ang iglesia na nangangailangan ng tulong. Pero ano pong nangyari, mga kapatid? Sila po ay nagpadala ng tulong sa pamamagitan nila Apostol Pablo. Mahigpit nga silang nakiusap na tutulong sila. At ang sabi ng Biblia, hindi lamang po sila basta tumulong. Ang sabi, higit pa sa kanilang kaya, sila po ay tumulong sa mga kapatiran. Gaano katindi yun, mga kapatid? Mahirap ka na, meron kang kakayanan magbigay, yung kaya mo lang sana. Pero ang sabi ng Biblia, nilampasan pa nila yung bagay na gusto nilang ibigay. At yung expectation mo sa isang taong mahirap, hindi po sa pagdudusta ng mahirap, ang expectation po kasi sa realidad, sa standard situation, pag ang isang mahirap ay nagbigay, hindi ka mag-expect ng malaki. Pero ang mahirap na iglesia sa Macedonia, mga kapatid, hindi inaasahan na sila po ay gumawa ng isang pagtulong na kung saan ay kamangha-mangha.
Ano po ang nangyari mga kapatid? Hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Kaya, gusto ko pong maintindihan ng bawat isa sa atin kung paano po tayong nagiging mapagbigay sa kung saan alwa po tayo buhay, higit at lalo po natin ipakita kapag tayo po ay nasa baba. Dahil kapag nakita ng Diyos na kahit nasa pinakamababang estado ka ng buhay, ay ginawa mo ang bagay na ine-expect ng Diyos sa iyo, mga kapatid, ang mga bagay na nawala sa iyo ay kayang ibalik ng Panginoon. Amen. Kung paano na ikaw ay pinagpala noon, na ikaw ay nagbibigay at nagbibigay ka pa rin, mga kapatid, tumutulong ka pa rin sa iyong kapwa kahit nasa mahirap ka, hindi madali o hindi mahirap sa Panginoon na ibangon ka ulit sa sitwasyon para lalo kang makatulong, mga kapatid, sa mga tao na nangangailangan. Ngayon po, mga kapatid, ang pagsubok ay kailangan, hindi pwedeng hindi. Kasi kung tutuusin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, di ba? Ayaw ng Panginoon, isa man sa atin ay mapahamak. Kaya kung tutuusin, pwede naman na sa paglilingkod natin, patagin na lang ng Diyos lahat ng ating daraanan. Nakuha ninyo? Pwedeng hindi ka na dumaan ng pagsubok. Pwedeng hindi ka na dumaan ng pag-uusig. Pwedeng hindi ka na dumaan, mga kapatid, ng kawalan sa buhay, ng pressure, ng kahit ano na alam nyo yun, nakakapagpagulo sa ating isip at paglilingkod sa Panginoon. Pwede niya na yun patagin, mga kapatid, para maligtas ka. Pero hindi yun ginawa ng Diyos. At hindi po yun gagawin ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Hindi ka masusubok kung hindi ka susubukin. At ang lahat ng makakapasok sa langit, mga kapatid, sa oras na pagtunog ng trompeta at paghahari ng Diyos, sila ang mga nakapasa sa mga pagsubok na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, may mga pagsubok na kung saan sobrang liliit lang na bagay, hindi po ba? Pag matagal ka na sa Panginoon, pag nakakita ka ng mahina pa sa pananampalataya, inuusig ng magulang, kaya mo yan, madali lang sabihin yun kasi matagal ka na At nalampasan mo na yun. Pero sila hirap na hirap doon. Pero kailangan nilang ipasa. Kailangan nilang makapasa sa pagsubok na yan. Mga kapatid, kailangang matiyak ng tao sa kanyang buhay na siya ay taong subok sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, kung kayo po ay tatanungin kayo, wag na kayo sumagot. Tatanungin lang kayo halimbawa, tingin nyo ba subok na kayo sa harapan ng Panginoon? Tingin po ba natin, kapag may dumating na hindi inaasahang pagsubok, hindi ka aalis at hindi ka mauuga sa iyong kinatatayuan. Naroon ang iyong pundasyon. Kahit anong mangyari, kahit anong dilubyo ng pagsubok ang dumating, mga kapatid, ikaw kaya ay mananatiling nakatayo. Maaaring sasabihin ng sino man, oo, sa sitwasyong maganda ang sitwasyon mo ngayon. Pero kapag ka hindi, doon po masusubok. Ngayon po, mga kapatid, saan po ba tayo nasusubok? Ito po ay maraming mga bagay tayong sinusubok tayo ng ating Panginoon. Sa ganito pong sitwasyon, una, sa ating pasensya. Amen. Sa ating pasensya. Mga kapatid, pakinggan niyo po. Sinusubok tayo ng Diyos sa ating pasensya. Sa pananalangin natin, mga kapatid, kung ikaw ba talaga ay sincero dun sa hinihingi mo, 3 taon na hindi pa rin binibigay ng Panginoon. Tinetest ng Diyos ang pasensya mo. Pero kailangan mong patunayan sa Panginoon na ang iyong hinihingi ay sigurado ka. Kasi po, mga kapatid, may mga tao na humihingi sa Panginoon. Hindi nila alam bakit sila humihingi. May mga taong humihingi ka sa isang sitwasyon, Panginoon. Hihingi ako sa inyo ng pabor. Bigyan niyo po sana ako ng trabaho. Gusto ko po yung walang pasok ng linggo. At kapag ang isang trabahong pinasukan ko o may nag-alok sa akin ng trabaho na walang pasok ng linggo, aariin kong yun ay iyong kalooban at tatanggapin ko. Sinabi mo yun. Pagkalipas ng maraming panahon, narito na ang maraming opportunity. Ang gaganda ng mga benefits, ang gaganda ng sweldo, ang gaganda, mga kapatid, ng oras. Kaso nga lang, tatamaan ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Ano po ang nangyayari sa mga tao na yon?
iniiwan ang paglilingkod dahil sa, hindi naman dahil sa pera dahil sa pangangailangan. Kaso, ito yung sinasabi ko na humihingi sila sa Diyos na hindi nila naiintindihan ang kanilang hinihingi. At hindi nila nauunawaan bakit sila humihingi ng ganong klaseng panalangin. Kaya kung ikaw po, alam mo sa sarili mo ang hinihingi mo, kahit gaano kalaki ang mga sweldo mga kapatid, kahit gaano kalaki ang opportunity, dahil alam mo ang iyong inihingi sa Panginoon ay para sa Kanya, mananatili ka doon kahit anong mangyari mga kapatid. Kahit ang daming tukso na dumadating, sobrang laki ng sweldo mo, ang dami nang kumakatok sa iyo, ikaw na mismo ang pinupuntahan, mga kapatid, ng pagkakataon, pero nananatili ka doon. Asahan mo, ang Diyos ay gagawa ng pamaraan o kapamaraanan na ikaw ay Kanyang iyahan. Bakit? Alam mo kasi ang hinihingi mo. Kaya ito ang dapat mabago sa ating mga kapatid. Kapag hihingi tayo, alamin natin ang hinihingi natin. At manatili tayo sa hinihingi natin mga kapatid. Dahil pag hindi ka nasubok sa iyong hinihingi, hindi mo makukuha ang iyong hinihingi at hinahangad sa Panginoon. Kaya ano man ang pinipray natin, ito lang naman kasi, kapag alam mo na pasok sa standard ng Diyos ang hinihingi mo, kapag alam mo na pasok sa kalooban ng Diyos ang hinihingi mo, manatili ka sa hinihingi mo mga kapatid. At kapag ikaw ay naipasa mo yan, magtatagumpay ka. Alam niyo mga kapatid, sa mga hinihingi natin sa Diyos, akala natin ganun-ganun lang. Itetest ng Diyos ang ating sinseridad sa ating hinihingi. Itetest yun ng Diyos kung magigiba ka doon. Pag nagiba ka doon, ibig sabihin, hindi ka napatunayan. At walang napatunay sa iyo. Miski ikaw sa sarili mo, hindi mo napatunayan ang sarili mo. Gaya nito sa mga ministry. Nagpauna na ako medyo masakit ng kaunti ito. Sa ministry. Naisip mo ba? Pinasok mo ang larangan ng paglilingkod. Hanggang kailan mo gagawin ang paglilingkod sa Diyos? Hanggang kailan mo pangahawakan ang binigay sa iyo ng Panginoon? Nakukuha ninyo mga kapatid, sa mga nasa ministry, ako pa yung nakikipag-usap sa inyo. Hanggang kailan? Hanggang masaya ang church? Hanggang payapa ang church? Hanggang okay ang relasyon ng bawat isa sa atin? Hanggang doon? Mga kapatid, susubukin ka ng Diyos. Kung diyan ka talaga inilagay ng Panginoon, hindi ka aalis dyan. Dahil nung nakilala mo ang Panginoon, ibinigay sa iyo ang ministry na yan. At hanggang kamatayan, hahawakan mo yan. Amen. Paglilingkuran mo siya sa paraang ibinigay niya sa iyo, hindi sa paraang gusto mo. Kasi may mga pagkakataon, mga kapatid, tayo bilang mga tao, pag napapagod, tayo po ay umaalis. At hindi napatutunayan ang ating pagiging lingkod ng ating Panginoon. Kaya nga ang ating paksa ang subok na lingkod. Ang subok na lingkod, kahit dilubyuhin yan, bagyuhin yan ng pagsubok, problema, at ng pinakamatinding tensyon, sabihin na natin ng tinatawag na division sa iglesia mga kapatid, hindi aalis yan, mananatili yan, tutugtog ako kahit anong mangyari, kahit magalit sa akin ng sino man sa ginagawa ko, basta alam kong ginagawa ko para sa iyo Panginoon, mananatili ako, masusumpuan mo ako sa rapture, sa pagdating mo, makikita mo, ako pa rin ay musician. Praise the Lord. Dapat iniisip natin yan. Marami pong mananampalataya ang hindi nasubok at ito po'y masakit sa akin. Praise the Lord. At masakit lalo ito sa Panginoon. Once na ibinigay sa iyo ang isang ministry, walang sino mang pwedeng mag-alis dyan, kundi ang Panginoon lang. Kung hindi na gusto ng Diyos ang iyong paglilingkod, aalisin ka dyan ng Diyos. Pero huwag mong pangungunahan ng Diyos. Amen. Ito ang problema mga kapatid. Tayo, kapag hindi natin gusto ang nangyayari, tayo ang umaalis. Na hindi man lamang iniluhod ang tuhod sa Panginoon, Lord. Aalis na po ako. Ni wala man lang pasalamat sa Diyos. Salamat po kasi nakatugtog ako at ngayon po aalis na ako. Mga kapatid, gumising tayo. Para kanino ba tayo naglingkod? Sino ang dahilan kung bakit tayo tumutugtog? Sino ang dahilan bakit tayo umaawit? Sino ang dahilan bakit tayo naririto? Kung ang iyong katabi ang dahilan, kung ang iyong
kapatid sa pananampalataya, kung ang iyong best friend sa pananampalataya, ang dahilan ng iyong pananatili, pagdating ng pagsubok, hindi ako magtataka at walang nakakapagtaka na mawawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. At sa pag-alis mo, akala ng marami, pasensya na, sasagasa lang ako ng kaunti, akala ng marami na ang paglipat sa ibang church ay makakabuti. Hindi kasi naisip ng marami, tinitest ng Diyos ang iyong karakter. Amen. Isa pa, tinitest ng Diyos ang iglesia. Nakakalimutan ng marami. Hindi lamang po ang leader ang nagkakamali. May nililinis ang Diyos sa iglesia. At dapat sa oras ng paglilinis, nandoon ka. Sa oras ng paglilinis, huwag kang aalis. Praise the Lord. Yan po ang nalilimutan ng maraming mananampalataya. Pag hindi na gusto, aalis. Ito po ang totoo. Pero kung nabubuhay lamang po ang mga apostol, pare-pares tayong mapapagalitan. Hindi naman po ang tao ang dahilan ba't ka naglingkod eh. Huling bagay kong sasabihin sa inyo. Pag ang iglesia ay niyuyugyog, may paglilinis na nagaganap. At kapag may paglilinis na nagaganap, huwag mong alisan, makilinis ka. Pag may pagyuyugyog na nangyayari mga kapatid, huwag kang aalis sa iglesia na iyong nasumpungan, sa iglesia na nakalakihan mo. Dahil naglilinis, mga kapatid, ang ating Panginoon. At dapat makita tayo sa oras ng paglilinis. Hindi sa oras na may kalat, nag-aalisan. Dalawang bagay ang tinitest ng Diyos. Ang iglesia at ikaw. Dalawang bagay, inulit ko. Pag oras na sinusubok ang iglesia, ang unang sinusubok ay ang iglesia. Pangalawa, ikaw. Kaya, dapat nating maintindihan, hindi po natin matatakasan. Ang iglesia na ito, wala po ito sa kalingkingan ng iglesia na nangyayari sa Korinto. Makakala ninyo, ang isang kapatiran sa Korinto, isang anak, if I'm not mistaken, karelasyon niya, ang kanyang ina na asawa ng tatay niya. Matitindi po ang nangyayari po sa New Testament dyan. Baka kala po ninyo. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Meron nga dyan eh, sa nakasaad doon. Parang wala lang din sa kanila. Sa iglesia na yun ha, nandun yung mga yun ha, gumagawa ng immoralidad. Pero wala lang nangyayari, parang natural lang sa kanila. Tinitest ng Diyos ang ating pasensya. Tinitest ng Diyos ang ating pagtitimpi. Tinitest ng Diyos lalo ang ating pagsunod. Ito mga kapatid ha, medyo masakit lang ito ha. Alam ko may masasagasaan ako, pero pakinggan ninyo. Sabi ng talata, hayaan niyo muna akong ilibing ko ang tatay ko. Ang sabi ng Panginoong Hesus, hayaan mong ang mga patay ang maglibing ng kapwa nila mga patay. Dapat ikaw sumunod ka. Nakita niyo mga kapatid? Yung sitwasyon na yun at senaryo, I believe, inalaw ng Diyos na maisulat yun. Bakit? Ang tao po kasi sobrang daming reasoning sa buhay. Panginoon, hindi po muna ako maglilingkod sa inyo. Bakit ika? Tutulong muna ako sa pamilya ko. Hindi po muna ako makapaglingkod sa inyo. Bakit ika? Tutuparin ko pa ang pangarap ko. Ito sa maiksing panahon. Maiksing panahon lang mga kapatid. Pakinggan po ninyo. Wag niyo pong inimintis ito. Pasensya na talaga. Kailangan lang talaga. Hindi po ako makaganap ng aking tungkulin. Bakit ika? Ano po kasi, reunion po namin sa linggo. Itapat niyo yun dun sa lalaking namatayan ng tatay. Susunod ako, ililibing ko lang yung tatay ko. Mga kapatid, mahal na mahal ang magulang, sobrang mahal natin yan. At hanggang kamatayan, gusto natin hanggang kamatayan, maparamdam natin ang ating pag-ibig. Pero ano sabi ng Diyos? Hayaan nyo sila na maglibing ng kapwa nila patay. Tatapat ikaw, sumunod ka. Reunion. Tingnan nyo, may panapat ba doon? Ang reunion sa tatay mong ililibing? Wala. Ito pa. Pasensya na ulit. Kailangan lang para maintindihan natin. Hindi po ako makakaganap. Hindi po ako makakapagsimba. Bakit di ka? Birthday po kasi ng kaibigan ko. Pupunta po ako. Pakinggan nyo. Namatayan yun. Dapat niya ipalibing ang tatay niya at sumama siya doon. Pero hindi inutos ng Diyos na sige, saka sumunod sa akin. Sige, nakita nyo?
Nakita ninyo mga kapatid ang mga reasoning natin? Marami tayong reasoning na kung saan paulit-ulit tayong nagpe-fail sa mga pagsubok na binibigay ng Diyos na dapat sana sa maiksing panahon na-reach po natin ang bagay na pinararating ng Diyos. Hindi po natin nare-reach dahil paulit-ulit po tayo sa pagkakamali natin. Paulit-ulit tayo sa maling pagpili natin. Paulit-ulit tayo sa mali nating pananaw. Itong sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Yung mga bagay na kung saan opportunity natin para maging masaya, iniiwan natin para sa lalong ikasisiya ng Panginoon. Sa sandaling panahon, parang lugi ka. Pero pagdating ng panahon, mga kapatid, ito po ay magiging testimony mo sa mga tao na mga mali ang pinipili sa kanilang mga buhay. At magiging isa kang halimbawa na nakapasa sa isang pagsubok na maaaring makahawa ka ng mga taong mali-mali kung magdesisyon. Walang ibang pinaka na dapat tayong idesisyon sa buhay kundi ang palaging sumunod sa ating Panginoon. Sa oras ng Panginoon, araw ng Panginoon, wag po natin itong tatalikuran. Wag po natin itong iiwan. Wag po natin ito isasang tabi. Ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Ano sabi mga kapatid? Dapat ba tayong magbuwis? Dapat ba kang magbuwis kay Cesar? Sabi ng Panginoon, ano ba nakalagay sa salapi? Sino ang nandiyan dyan? Pagtingin sa salapi si Cesar. Kung ganon, ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ano pong punto mga kapatid? Ang bagay na nalalaman mong para sa Diyos, hindi mo pwedeng ibigay sa tao. Amen. Hindi mo pwedeng ibigay sa tao mga kapatid. Inuulit ko po, panindigan po ninyo na tinawag kayo ng Panginoon dahil sa pagtawag sa inyo ng Panginoon, may mga bagay talaga na kung saan aagawin ang ikasisiya mo para sa mas lalong ikasisiya mo. Ngayon po mga kapatid, sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong humarap, nasubok sa Diyos. Nasubok ka dapat mga kapatid. Hindi mo dapat iniiwan. Ano man ang iyong ministry, ano man po ang inyong katayuan sa inyong iglesia, wag na wag nyo pong iiwan. Kapag ang iyong leader na inihalal ng Panginoon ay nalalaman mong sumusunod sa kalooban ng Diyos, wag na wag nyong iiwan sa oras na may marumi. Sa oras na may paglilinis na nagaganap, wag na wag nyong iiwan ang leader na inilagay sa inyo ng Diyos. Bakit ko sinabi mga kapatid? Sa panahon na kung saan ang sarap sumama kay Jesus, free mong nakikita ang himala. Sabi nga ng mga magic nakakabuhay ng patay. Free nilang nakita ang lahat. Bulag, nakakita. Patay, nabuhay. Lumpo, nakalakad. Bingi, nakarinig. Utal, nakapagsalita. Free nilang nakita. Napakaganda. Yung dumating ang panahon na nag-preach si Jesus, ang bigat ng kanyang preaching. Sabi ng mga nakapakinig na bigat ng pananalitang ito. Ano pong nangyari? Sa kabila ng lahat ng himala, sa kabila ng mga kagila-gilalas na ginawa ni Jesus, nagsipagtalikuran mga kapatid na wash out ang mananampalataya ni Jesus. Ano? Sino ang natira mga kapatid? Na naroon? Si Pedro. Anong sabi ni Jesus? Pati ba ikaw ay halis? Anong sabi ni Pedro mga kapatid? Kung aalis ako, saan ako pupunta? Nasa inyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pakinggan nyo maigi. Nakita ninyo? Sa pagtataksil naranasan ni Jesus na siya po ay pagtaksilan. Amen? Sa pagtataksil na naranasan niya, masakit yun. Jeremiah chapter 17 verse 10. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Mga kapatid, ginamit po dyan sa wikang Ingles ang salitang reins. R-E-I-N-S. Reins. Sabi dyan, akong Panginoon ang sumisiyasat sa puso at sumusubok sa tao, sa puso't isip ng tao.
upang ibigay sa kanya ang bagay ayon sa kanyang mga gawa, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kapag ka ni-research nyo po ang salitang reigns, ibig sabihin po niyan, sa wikang Tagalog, ang reigns, ang wikang ito, mga kapatid, ay simbolo ng kakayahan ng Diyos na lubusang suriin ang kalooban ng isang tao na hindi nag-iiwan ng pag-iisip o intensyon na hindi mabubunyag. Wala pong maiiwan sa puso't isip na hindi po malalahad. Kasi tayo po mga tao, may mga pagkakataon na kung saan hindi natin nalalaman ang iniisip ng isang kapatid. Bakit siya tumalikod? Bakit siya nawala sa paglilingkod? Diba? Meron siyang dahilan na, kasi po mag-aaral po ako kasi po, ayaw na po ng pamilya ko, pinagbabawalan na po ako. Ay, nanghihina na po ako Ano mang klaseng kadahilanan, pangalanan mo ngayon? Hindi ba't ikaw na nasabihan, hindi mo lubos na nalalaman ang nasa isip ng tao na yun, maging ang nasa puso ng tao na yun? Na kahit ang totoo, kaya ayaw niya nang maglingkod dahil nabasted siya. Nagigets ninyo? Gumagamit tayo ng mga reasoning para itago ang katotohanan kung ano ang nasa loob ng isip at nasa puso. Marami tayong pwedeng pandaraya na sabihin sa isang tao para mapaniwala mo siya. Pero may isang bagay tayong nalilimutan. Ang sinasabihan ninyo ay may discerning spirit na kung saan nalalaman niya kung totoo ang sinasabi mo o nagdadahilan ka lang. Pero ito rin, kahit may discerning spirit na makalaman kung ang isang taong nagsasalita ay nagsisinungaling o nagdadahilan, hindi niya alam ang tunay na nasa isip at nasa puso ng taong yun. Mga kapatid, mag-isip din tayo ha. May mga tao na nagdadahilan. Iba po yung nagdadahilan sa nagsisinungaling. Sis, ba't di ka na magsimba? Ba't ayaw mo na magsimba? Kasi po ganito, ganyan. Kasi po ganyan. Ganito po, ganyan. Totoo naman na inuusig siya, pero sinakyan niya lang. Kinunsinti niya, ginamit niya yun para lalong makaiwas. Nagdadahilan yun. Pero kung hindi naman iniusig, wala naman nangyayari, pinagbabawalan po ako yung legit yun, sinungaling talaga yun. Kaya kailangan ma-determine po natin kung marunong kang bumasa ng Espiritu kung nagdadahilan o nagsisinungaling. Pero wala tayong sapat na kapasidad gaya ng salitang reigns na kayang makasiyasat ng isip at puso at walang maitatago na hindi mailalabas. Yan ang Diyos. Okay na tayo Okay na tayo. Pero sa isip at sa puso niya, hindi. Pati na tayo Pero sa isip at sa puso niya, madadaya mo yung iyong nakipagkamay ka, nagpakita ka. Kasi magaling ka May mga tao na alam niya na nasa harapan niya ay may discerning spirit. Pero dahil may discerning spirit din siya, kaya niyang i-overcome yun ng positive way na hindi maramdaman ng taong yun na may problema ka. Nakukuha niya yan, mga kapatid? Totoo yan. Kaya yung mga lingkod ng Panginoon, minsan hindi nyo yan madetect. Akala ninyo, okay lang, pero basag na basag yan. Kaya niya lang itago yun. Kasi alam niya, kaya mo siyang basahin. Nakuha ninyo? Pero yung mga tao walang kakayanan nun, alam mo agad. Dami mong dahilan. Alam ko naman ang dahilan mo. Dahil lang naman sa ganyan, etc. Kaya ayaw mo maglingkod. Pero isip-isip mo lang yun. Hindi mo kasi pwedeng tusurin. Pag ang Diyos po ang sumuri, labas lahat dyan, mga kapatid. Hindi pwedeng may matitira dyan na parang sinasabi mo. Hindi mo man sinasabi, pero loob-loob mo. Hindi naman alam ng Diyos talaga yung nararamdaman ko. Di ba may mga ganun tayong mga tao? Hindi mo ko naiintindihan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Mga ganyan tao. Nauunawaan kita, pero hindi mo ko naiintindihan. Sabi ng isa, naiintindihan kita, pero hindi mo ako naunawaan. Mga kapatid pa rin, hindi sila kakaintindihan. Bakit po? Dahil hindi po nasusuri ng kapwa-tao kung ano ang nasa isip at nasa puso at ang tanging Diyos lang yun. Kaya nga tayo lamang po ang dinisenyo na kung saan kayang umamin sa Panginoon. Panginoon, pagod na ako. Hindi ko na kayang magsalita sa bigat na nararamdaman ko. Nasusuri niyo ang isip at puso ko.
ang buong pagkatao ko. Kayo ang nakakakilala ng lubos sa akin kasi sa pastor ko, kasi sa kapatiran ko. Kaya kung pwede lang, Panginoon, pagpahingahin niyo ang aking loob. Hindi ba't walang naitatago sa Diyos? Amen. Kaya nga, isang patunay kaya walang naitago sa Diyos. Kung umiyak ka, parang kang bonjing eh. Di ba? Pag dumapit ka sa Panginoon, pag umiyak ka, hindi mo naman pinaplano eh. Kaya ka umiiyak kasi nakahalukay ng presensya ng Diyos ang tunay mong nararamdaman. Kaya nga naaamin mo lahat kahit kasalanan mo eh. Dahil nasusuri ng Diyos yun. Dahil hindi ka rin pwede na magsinungaling at magtago sa Panginoon. Hindi lalabas ang totoo sa tao kung siya'y totoo sa paglilingkod kung walang pagbubunyag. Mga kapatid, naniniwala ba kayo? Hindi po lalabas ang tunay na paglilingkod sa isang tao kung walang lalabas na pagbubunyag. Hindi po kasi natin alam kung ano ang mga rason at ang mga motibo ng mga tao na naglilingkod sa Diyos. Hindi po lahat ng preacher ay may maayos na espiritu sa Diyos. Hindi po lahat ng preacher o pastor, mga kapatid, ay may magandang relasyon sa Panginoon. Ibubunyag ng Diyos ang totoong ikaw. Inuulit ko, medyo masakit po ito, padadaanan ko ulit. Lahat po ng nasa ministry, pakinggan nyo po ito. At sa mga gustong pumasok sa ministry, pakinggan nyo rin po ito. At sa mga walang balak pumasok sa ministry, lalo nyo pakinggan ito. Tumugtog ka, nag-MC ka, nag-preach ka, nag-worker ka, going to pastor ka, o mahawa ka ng church, o isa kang pastor, pakinggan mo ito. Lahat. Hindi porket okay ka mag-preach ngayon, okay ka tumugtog ngayon, yun na yun. Hindi. Susubukin po tayo ng Diyos. Kung ikaw ay karapat-dapat sa isang ministry na kanyang ipinagkaloob. Nakuha niyo mga kapatid, susubukin ka. Lahat ng kapamaraanan ng pagsubok, susubukin ka para mapatunayan kung ikaw talaga ay gumaganap ng iyong tungkulin para sa Panginoon o ikaw ay gumaganap ng tungkulin para to perform. Kasi yung mga tao na gumaganap ng tungkulin to perform, mga kapatid, kaprasong pagsubok, aalis sa ministry yan. At kung yan man po ay magtagal at inugat yan, yan po mga kapatid ay legit na nagagamit na talaga. Hindi pa rin tapos yan dahil kailangan po ng matinding paglilinis. Kailangang mabulgarang totoo, mga kapatid. Hindi porket naging okay ang spiritual mo sa loob ng isang taon, ay tapos na. Wala nang paglilinis na magaganap. Mayroong pagbubulgar na magaganap. Ano po yun? Sa oras na kapag diniin ka ng isang sitwasyon, diniin ka sa isang sitwasyon na kung saan, mga kapatid, na-pressure ka, makikita ng Diyos kung naglilingkod ka sa tao o sa Kanya. Bakit? May mga tao, mga kapatid, pagka konting problema, konting sitwasyon, inaantay ko lang na magsalita si brother o si sister. Inaantay ko lang. Kasi kung ano magiging desisyon niya, yun ang magiging desisyon ko. Nakita ninyo? Naririnig ninyo, mga kapatid? Inuulit ko, naririnig nyo ba, mga kapatid? Lalabas ang totoo. Kasi ang taong nakatayo sa katwiran ng Diyos. Inuulit ko, ang taong nakatayo sa katwiran ng Diyos, kahit mag-alisa ng lahat ng kaibigan mo, mananatili ka sa katuwiran ng Diyos, mga kapatid. Kahit feeling mo mag-isa ka na lang, kahit feeling mo iniwan ka na ng lahat, basta ang alam mo, nakatapak ka sa ground ng katuwiran ng Diyos, hindi ka aalis dyan, mga kapatid, kahit anong mangyari. Hallelujah. Pero sa oras na nakatapak ka na sa katuwiran ng Diyos, nakikita mo unti-unting nauubos ang lahat ng nagiging dahilan kung bakit ka lumalakas, ang lahat ng dahilan kung bakit ka nagpapatuloy. Pag umalis yan, ililitaw ng Diyos, ibubunyag ng Diyos ang isip at puso mo kung talagang siya ang dahilan ng paglilingkod mo. Amen. Ibubunyag yan ng Diyos. May pagbubunyag na nagaganap, mga kapatid. Sinusubok tayo ng Diyos. Amen. Susubukin ka. Susubukin ka at dapat sa oras na sinusubok ka, kung nakatayo ka sa katwiran ng Diyos, nararamdaman mo unti-unti silang nauubos, doon mo dapat lalong mas maintindihan totoo ang salita ng Diyos, na may mga tao talaga na kahit nakapakinig ng salita ng Diyos, pinagpapalit ang salita ng Diyos sa maraming kadahilanan. Praise the Lord. At kailangan matest ka.
Kailangan makita ka ng Diyos. Sa oras na naglilinis ang Panginoon, kailangan nakikita ka niyang nakatayo sa lugar kung saan ka niya inilagay. Tatandaan niyo po, kapag ang isang bagay o isang tao inilagay ng Diyos sa isang lugar, katwiran niya yun. Doon ka niya inilagay. Kaya gumanap ka sa kung saan ka niya inilagay. At walang ibang pwedeng mag-alis dyan, kundi ang Diyos, mga kapatid. Hindi pa pwede yan. Walang sino man pwede mag-alis dyan, mga kapatid. At kung persahan kang paalisin ng tao, ang banal na Espiritu magtuturo sa'yo, magpatuloy ka. Kahit wala ka na sa kanila, magpatuloy ka. Ako, unawaan niyo, mga kapatid. Intindihin ninyo, mensahe ng Diyos. Dapat natin maintindihan. Kailangang lumabas ang tunay. Sa ginto nga eh. Hindi porkit nabakbak ang lupa eh. Ginto na lahat eh. Sinusuri pa. Pinaiikot pa yun, di ba? Ginamit yung manual. Hindi natapon yung lupa. Tapos, ginto na. Akala mo ginto pa? Padadaanin pa ulit sa apoy. Pero yun mo, ang laki-laki ng tipak na yun. Na dilaw. No? Kakulay na ng tansong dilaw. Pagpainit, mga kapatid, doon sa initan, sobrang kaunti lang nang na-produce. Bakit, mga kapatid? Hindi kasi lahat ng kulay dilaw ginto. Hindi rin lahat ng mananampalataya ay mananampalataya ng Diyos. Dahil ang tunay na mananampalataya ng Diyos, mga kapatid, kahit na nasira ang buhay sa maraming pagsubok, kahit na hindi maintindihan na nangyayari at iniiwan na siya ng nakararami, mga kapatid, mananatili yan na nakatayo sa Panginoon. Mananatili po yan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Inuulit ko po, hindi po lalabas ang totoo kapag hindi ka piniga ng Diyos. Amen. Gaya ng Diyos, gaya ng grapes, gaya ng lemon, hindi mo pakikinabangin pag hiniwa mo lang yan. Kailangan ng pressure para lumabas ang katas. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kailangan mong i-press para lalong lumabas, mga kapatid, yung tunay na ikaw. At kapag ka ikaw ay nasubok, mga kapatid, kung nasubok ka sa maliit at naipasa mo, at nasubok ka sa pinakamatinding buhay na hindi mo inaakala na sa paglilingkod mo sa Panginoon ay mararanasan mo yan at naipasa mo yan, mga kapatid, ikaw po ang taong nasubok ng Diyos. Sabi ng Biblia, at nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako, number 2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, at iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Number 3. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga anila at si Isaac na kanyang anak. At nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Number 4. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Number 5. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga anila, maghintay kayo rito 10 ng asno at ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. Number 6. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. Number 7. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko! At kanyang sinabi, narito ako, anak. At sinabi, narito, apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Number 8. At sinabi ni Abraham,
Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama? Number 9. At sila'y dumating sa dakong kanyang sinabi, o sa kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. Number 10. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. Number 11. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham! Abraham! At kanyang sinabi, narito ako. Number 12. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningi ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya, nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Number 14. At ipinangalan ni Abraham ang dakong yaon na Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. Medyo mahaba-haba po ang ating binasa. Okay, mga kapatid, ibubuod po natin. Dumating po ang peak na kung saan ay susubugin po si Abraham. Kasi nasubok siya. So ngayon, nandirito na ngayon siya. Pinangakuan siya ng Diyos na magkakaroon siya ng anak. At ang anak niya ay magiging sindami ng buhangin sa dagat, etc. Ngayon, nung siya po ay nagkaroon na ng anak, at ito nga po ay si Isaac, di lumaki na si Isaac. Dumating naman ngayon ang isang sitwasyon na sinubok si Abraham. At hinihingi sa kanyang anak. Ano po nangyari? Hindi po siya nagatubili. Naghanda siya ng maaga. Kahoy, ang kutsilyo, ang apoy, inihanda niya. Nagsama pa siya ng dalawa niyang alila. Nag-travel sila. At nung nakarating na po sila doon sa bundok na itinuturo ng Panginoon, sinabihan niya ang kanyang mga alila, dumito muna kayo, babalik kami pagkatapos sasamba kami sa Panginoon. Pagpunta nila doon, mga kapatid, habang naglalakad sila, ang sabi ni Ama, ano yun anak? Narito na ang kahoy. Narito na yung mga ginagamit sa panghandog, sa madaling salita. Nasaan po ang ihahandog? Sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay niyan. Tuloy sila. Habang sila po ay nandoon na at sumapit na sila doon, nagtayo si Abraham, mga kapatid, ng dambana o ng altar. At sa dambana na yan, mga kapatid, inilagay niya ang kahoy sa ibabaw. At ang kanyang anak, mga kapatid, ay inilagay niya doon sa ibabaw. At nung inunat niya, mga kapatid, ang kanyang kamay na may kutsilyo o yung sundang, at nung ito po ilalagutan niya ng hininga, mga kapatid, sumigaw ang anghel mula sa langit, Abraham! Abraham! Mga kapatid, namalas ng Diyos na itong si Abraham ay mayroong legit na takot sa Panginoon. Nalalaman ko, talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Mga kapatid, hindi po lahat ng naglilingkod sa Diyos ay may legit na takot sa Panginoon. Ngunit ito si Abraham, mga kapatid, ang patunay na siya may malaking takot, ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, mga kapatid, ang kanyang bugtong na anak, ay hindi niya po ipinagkait sa Diyos nung hinihingi ito sa kanya. Marami po sa atin peak season. Marami na pong pagkakataon na may mga pintuan ng Diyos na gusto na sanang buksan, pero hindi po natin na ipapasa. Sisimulan ko sa blessing. Nakahanda na ang pinto para buksan, pero hindi ka marunong magbayad ng utang. Medyo masakit pero kailangan. Matagal na sanang binuksan, pero nakikitaan ka niya ng kadamutan. Bakit? Kung sa maliit na bagay sobrang damot mo sa gawain ng Diyos, kung sa maliit na bagay sobrang damot mo sa iyong kapwa,
hindi ka mabibigyan ng malaking biyaya. Bakit? Kung sa maliit na bagay, sobrang damot mo, hindi ka makakatanggap ng malaking bagay. Dahil yung mga taong sa maliliit na bagay ay napatunayan, kung sa maliit na bagay meron silang mga natutulungan at may nagagawa sila para sa Panginoon, hindi mahirap at hindi mabigat para sa Diyos na buksan ang pintuan para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Maraming pagkakataon na matagal na dapat bukas. Ngunit tinuturuan tayo ngayon ng Diyos. Binibigyan na tayo ng clue ng Diyos. Bayaran na. At huwag nang dagdagan. Bayaran muna natin ang lahat bago tayo magpasya ng para sa sarili natin. Dahil pag oras na nakita ng Diyos na binayaran mo na lahat, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Anong sabi ng Panginoon? Kapag ginawa natin ang kanyang kalooban, ano sabi? Ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag ko sa iyo. Yung mga bagay na kailangan mo, hindi mo na dapat kailangan pang habulin. Gawin mo muna yung dapat. At yung dapat, ang Diyos ang gagawa para ibigay sa iyo. Nakuha natin mga kapatid, madaming bagay, sinusubok tayo ng ating Panginoon. Sa ministry, matagal ka na dapat, mga kapatid, na nag-improve, pero matagal ka rin nagpahinga. Matagal ka rin hindi kumilos. Matagal ka rin walang ginawa. Kaya wala ka rin in-improve. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, bago po tayo magtapos, simple lang ang mensahe ng Panginoon. Ang tunay na mga subok na lingkod ng Diyos, kayang kalimutan ang kanilang sariling kasiyahan para sa ikasisiyan ng Diyos sa kanilang pinaglilingkuran. Kayang kalimutan ang sarili nilang kasiyahan para sa kasiyahan ng gawain ng Diyos. Kaya nilang piliin ang oras ng Panginoon at ang oras ng gawain ng Diyos. At kaya nilang iwan, mga kapatid, ang mga bagay na pumipigil sa kanilang paglilingkod para sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, maging ganap po ang ating pagpili sa harapan ng ating Panginoon. Piliin po natin ang Diyos. Sa oras na meron kang pagpipilian at involved doon ng Panginoon, wala kang ibang dapat unahin na piliin, kundi ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Gaano man karami ang pwede mong piliin at tila ang Diyos ay nasa hulihan, iuna mo siya, mga kapatid. Palapitin mo ang sitwasyon na yun. Unahin mo siya. Kung sa daming bagay na bumubulag sa iyo, para yan ay unahin mo pinagagawa ng Diyos. At uunahin niya. Uunahin ka niya. Kung gusto natin pagpalain, mga kapatid, sa huling aking sasabihin, kung gusto natin pagpalain tayo ng ating Panginoon, ipakita po natin sa Diyos na tayo po ay subok na. Yung tipong hindi ka na kaya ng sanlibutan na akayin kapag oras ng Panginoon ang hinihingi. Yung tipong kahit na kasal, ng pinakamatalik mong kaibigan o pamilya mo, lahat ng pinaka-involved, dikit na dikit mo sa buhay. Mga kapatid, kasal, birthday, kasiyahan, kung yan po ay sasagasa sa gawain ng ating Panginoong Diyos, kailangan mong ipakita na maipasa mo ang pagsubok. Kailangan mo maipakita na siya pipiliin mo. Bakit? Dahil sa oras ng pagpili mo, ang pagpili mo na yan ay nagpapatunay na siyang inuuna mo. At kung ang pagpili ay hindi mo ipinili ang Panginoon, nagpapakita na ang Diyos ay hindi priority ng buhay. Kaya sa oras na ito, let us all stand, mga kapatid, at pupurihin po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord.